mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa buong buwan ng April 2025. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mag-pick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun mo ng rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay single mom o single dad. Kaya lang may ilaw dito. Madilim naman kung tatanggalin. Ayan. Anong meron? Bali, kaka-break lang nila eh. Recently lang. O magbe-break pa lang. Pero tingin ko mas tatama to sa nag-break na recently. Kasi may Ace of Swords tayo dito. So from no contact, kakaroon ng communication dito. May reconnection na maaaring mangyari. Kasi ano to, itong tatlong to, separation reading na to eh. Single mom, single dad. Yung bida. Ngayon nga, may chance ng reconnection dito. Pero tatamal lang to sa nag-break recently. So, sa period ng 6 months. Kumbaga, ngayon hanggang 6 months. Matagal na 6 months. Okay? Dito tatama sa 7 months pataas na break. Kundi recently lang talaga sa period ng 6 months. Within 6 months pa lang yung breakup. Ngayon nga magkakaroon ng reconnection. May chance ng reconnection ngayong April. So, ito yung clue natin. Yung pamilyado dito, kasal sila. Ha? Pero break nga eh. Break sila ngayon. So, kung sino yung single ngayon, kasi may breakup na nakipagrelasyon agad after breakup, di ba? Pero kung sino man yung single ngayon, siya yung makaka-receive ng communication dito. Mula dun sa ex-husband o ex-wife. So again, kung sino yung single, siya yung makaka-receive ng communication. Kung pare silang single, hindi ko masasabi kung sino. Kung babae o lalaki yung makaka-receive. Basta makaka-receive ng message. Basta ang mahalaga, may reconnection. But anyways, ito yung possible partner o person ng Cancer sa kwento na to. Kung di man tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala. Pwede rin na idol. Pero mamaya na yun. Ito muna yung clue sa person o partner ng Cancer. Maaaring tama ng reading na to. Taurus, Taurus ulit, Sagittarius. So again, ulitin ko, kung di man tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign ng taong yun na maaaring tamaan ng reading na to. Pisces, ito muna. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, o
Libra. Specifically, Libra kasi. Libra na to, Libra pa rin yun. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Alisin ko lang tong ginamit kong deck. Masikip. Ang laki. So, ibang senaryo. Minsan nagdurog tong yung kwento, madalas hindi. Ay, Diyos ko. Sa dulo pa yung ano. Seven of Swords, oh. Okay sana kung dito na lang. O dito. Medyo alanganin ko nandito. Eh di lalo na to. Ano to? Bago ako mag-lead dito. Pag ano, dito muna. Ah. Kasi ang dating dito, may someone na defensive. Lalaki. Lalaki yung defensive. Siya rin yung nag-cheat dito at may third party to mistress. Eto, di siya masaya sa relasyon niya. Lalaki, kaya yan, nag-lead sa cheating. Oh, flirtation. Pero malaki chance cheating na to at nandito na kasi ito. Kung ito, mukhang landian pa lang, pero confirm na dito. Defensive. May someone na defensive, more like yung lalaki, na wala daw siyang iba, pero ang totoo meron. Kasi ang dating, i-accuse siya ng partner niya eh. O i-blame. Ganun. Ngayon mag-aaway sila. Mag-aawayan nga tong mistress o pinagsisilosan pa lang. Ngayon ang gagawin ng lalaki, ayan, magiging Knight of Cups siya. Susuyuin niya yung babae. Sasabihin niya na hindi totoo yung cheating, wala siyang iba, pero ang totoo meron talaga. Basta susuyuin niya dito. Sa Knight of Cups. Dito papasok yung sasabihin niya, kuno, na walang iba. Pero ang totoo meron. Ito kasing dalawang to, ano siya eh, nagmukha na siyang brainwashing, gaslighting, manipulation itong dalawa. Nangako siya ng kung ano-ano para lang magkabati sila o hindi sila maghiwalay. O gagawa siya ng paraan para hindi maapektuhan yung pagsasama nila ng third party. Basta ganyan. So itong lalaking to, asaway. Eh, pag ganitong sitwasyon, pumunta tayo sa advice. Anong advice sa ganitong sitwasyon? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo o sa kakilala nyo. To advice, basahin ko na lang para mabilis. Madali naman to intindihin. Listen to your inner voice when making choices. So, advice number 1. Ito number 2. Find your inspiration to take action. At ang huli,
Ano to? Everything you have worked for is coming together. Anyways, ito yung possible partner. Partner or person ng Cancer na tatamaan ang reading na to sa pangalawang spread. Taurus, Sagittarius, Aquarius. Kung di man tumama sa inyo to reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign ng taong yon. Cancer, Libra, Gemini. Description. Ito. Same instruction, kung di man tumama sa inyo, itong clue natin, edi baka tumama sa person, kakilala, malapit sa inyo, o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa inyo. So, pare silang Asian. Brown ng mata. May isang na brown ng mata. Maitim ang balat. May isang na maitim ang balat. Ito wavy ang buhok. So, ulitin ko, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa sitwasyon ng idol nyo, kakilala o malapit sa inyo. Ngayon, punta tayo dito sa pang-deck. Magkaibang senaryo to. Minsan nagdurugtong, madalas hindi. At kung magdugtong man ay baka makalimutan ko na. Ngayon natin. So sa case na to, mukhang problemado o sa prison. Kita naman natin na yung lalaki nakahawak na sa ulo niya, no? Parang problemado siya. Whether confused o feeling trapped sa sitwasyon. At ang sitwasyon ay pwedeng may kinalaman sa sabihin natin legality, legal documents, serious matters, so ano pa? Parang maisip. Teka. So again, serious matters, legal matters, law, leadership, anything na may kinalaman sa mukhang power struggle to. O pwedeng ang cause ng problem ay anything na may kinalaman sa health, o work na toxic. May ibang case na maaaring maka-experience yung iba sa inyo ng no contact, ghosting, delayed lagi ang reply. So, problema sa communication in general. Kung nangyayari na to, itong sinabi ko, sad to say, mukhang malabo parang reconnection. Pero tingnan natin, yung malabo, ang topic ng reconnection, tingnan natin kung anong klaseng problema.
Kung ang problema ay may kinalaman sa teamwork. Teamwork? O ka-workmate na nagkaaway. Kasi, pwede rin ganun eh. Ghosting, no contact, late lagi reply. Kasi nga, magkakaaway yung iba sa inyo sa ka-workmate nila. Boss, dati nilang close friend. Basta dun sa workplace, dun to tatama yung sinabi ko na problema sa communication. Baka ghosting, di ba sabi ko ghosting, no contact, problem sa communication, tagal reply, o isnabin yung iba sa inyo, ng ka-workmate nila, for some reason. May ibang case na gusto ng iba sa inyo makuha nila yung karma, justice. Kasi kung ganun, malabo pa yan ngayong month. Ito last spread na to bago tayo pumunta sa last deck. Consolation. Oh. Young woman. So, ang bida natin ay pwedeng single pa rin siya hanggang ngayon. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? Single siya ngayon. Babae, single. Regardless kung anong edad. O pwedeng unmarried woman to. O ito mismo yung fiancé. O anyone na babae. In general na lang siguro. Naka-close ng iba sa inyo. O baka kayo to mismo base sa description na sinabi ko. Kung babae yung nanonood. Unmarried, di single yon. O teenager to 29 years, teenager to 39 years old. Pwedeng tamaan nito. Itong reading. O pwedeng kapatid nyo. Tita. Hindi man sa inyo tumama to. Basta anyone na babae malapit sa inyo. Ay baka makatanggap ng consolation. Fiancé pwede rin eh. Saka crush. Ayan na tong consolation na to. Baka consolation sa hard work. O baka promotion to. O increase salary. Tip. Baka may magbigay ng tip sa iba sa inyo. Sabihin natin pwede rin na maging masaya siya. Makukuha niya yung kanyang minimithi sa week na to. Yun yung parang somewhat surprise. Surprise yung babae dito.
Pwede rin namang lalaki kung introvert siya o ina-embody niya yung feminine energy. May wish na maaari ding magkatotoo. Wish or dream, hope, pwede rin. Anyways, dito na tayo sa huli. Ito na yung huling deck. Ayusin ko lang itong ginamit kong deck. Masikip. So, basahin ko na lang itong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kuha lang ako dito ng tatlo. General advice na to for the whole month. When I think I've surrendered, I surrender more. Energy flows where my intention goes. At ang huli, I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.